gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat na aming binantayan. Ang kawawang kalagayan ng ilang tulay sa bansa. Yung mga old bridges that are due for replacement, iprinogram ng department so that they will be replaced by end of 2016. Ngayon, meron ditong regular maintenance din, but most of the regular maintenance are mga painting works lang. Naputol na ito. Ito yung tinatag nating stringer. Yan ang humahawak to sa mga planks na ito. Kaya kita mo ito lumulundo. At ang papataas na bilang ng mga menor de edad na nagbabanat ng buto. Pagka nag-low tide na, tsaka lang nila pwedeng simulan yung pangunguhan ng suso at tsaka ng bulate. Ang laki, Big. Ang kulit yun mo. Hindi ka nandidiri? Nandidiri. So kung hindi mo to gagawin, tapos maliit ang kita ng nanay at tatay mo, Hindi ako makapag-aral. Itong mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Papataas ang kanilang bilang at paparami rin ang nasasadlak sa mga mapanganib na uri ng trabaho. Sa pinakahuling tala ng National Statistics Office, umabot na sa mahigit 3 milyong menor de edad ang nagbabanat ng buto. Sa bilang na ito, pinakamarami ang mga nasa itinuturing na extreme risk o mapanganib na kaso. Paano ito tinutugunan ng pamahalaan? Sa Barangay Longos, Wawa 2 sa Cavite, nakilala ko sina Dagul, Bingbing at Bentong. Tatlong magkakaibigang musmus kung titingnan, pero sa payat nilang pangangatawan, hindi mo aakalaing nasabak na sila sa paghahanap buhay. Saan ba kayo lumulusong? Saan? Dito? Dito kayo lumulusong. Anong kinukuha nyo dito? Suso. Suso. Kuhul yun, di ba? O maliban sa kuhul, ano pa kinukuha? Hinihintay nila na mag alas 4 ng hapon para mag low tide, huhupa yung tubig. Tapos pagka nag low tide na, tsaka lang nila pwedeng simulan yung pangunguhan ng suso at tsaka ng bulate. Nang bumaba na ang tubig, tumambad sa amin ang isang malawak na putikan. Para kina Dagul, hudyat na ito ng pagbabanat ng buto. Ito nga yung mahirap na kinikwento ng mga bata sa atin kanina. Kasi hindi mo pa alam kung anong tatapakan mo dahil sa sobrang puti. Kung may bubog na o yung may mga tinik na. Pero yung mga bata ni tsinelas, walang suot. Bitbit ang timba, sinuyod ni Dagul, Bingbing at Bentong ang putikang animoy dagat ng basura. Kinakapa sa itim na burak ang mga nakabaong kuhol. Marumi at mabaho man ang putikan, kina Dagul, Bingbing at Bentong, ito ay mistulang malawak na palaruan. 2 taon na ang nakararaan nang iwan si Bingbing ng kanyang ina. iniwan ka ng nanay mo. Sumama sa ibang lalaki. Tapos simula nun, nung wala na ang nanay mo, Naghanap buhay na ako. Ang kanyang amang sanay susuporta sa kanilang 5 magkakapatid, hindi na makapagtrabaho matapos tubuan ng bukol sa kanyang likod. Kaya naman sa kanyang murang edad, tila inako na ni Bingbing ang responsibilidad na itaguyod ang kanilang pamilya. Nangarap ko bumalik ng magulang ko. Tapos gumaling yung buko sa likod ng tatay ko. bakit yun ang pinapangarap mo? Para po meron maghanap buhay. Kung hindi ka maghahanap buhay, Wala kaming kakainin. Bunso naman sa 3 magkakapatid si Dagul.
kagustuhang makapag-aral sa kabila ng kahirapan ang nagtulak sa kanyang maghanap buhay sa murang edad. So kung hindi mo to gagawin, tapos maliit ang kita ng nanay at tatay mo, Hindi ako makapag-aral. bakit hindi? Kasi yun lang pang almusal, pang baon, tsaka pambayad sa mga test. Sa mga project. Kaya ko to para sa pag-aaral ko. Pipilitin ko kahit mahirap. Kabilang sina Dagul, Bingbing at Bentong sa tinatayang 3 milyong kabataan sa bansa na nasasadlak sa child labor. Lumalabas din sa pag-aaral na 79% ng mga child labor case ay hazardous o delikado sa kalusugan ng mga bata. Nagiging child labor siya kasi number one, may basura no, na nandoon sa swamp, bale, no, sa putik. Kung yan ay basura ng buong pamayanan, ang mga elements niya nandoon, nakahalo na sa putik at yung bata ay nandoon. No? So yun, definitely hazardous yun. Ilang oras nang namumulot ng kuhol ang mga bata pero hindi pa rin napupuno ang hawak nilang timba. Maya-maya pa, Napako ka? Ba't di ka na umahon? Hindi, wala yan. hindi alintana ang kanyang sugat, nagpatuloy sa paggalugad ng putikan sina Dagul at Bentong. Bukod daw kasi sa kuhol, pwede rin daw pagkakitaan dito ang mga bulateng nakakubli sa burak. Inuukay lang po yung lupa. Tapos nagapang na lang siya. Pag gumapang, Kukunin lang. hindi ka nandidiri. Nadidiri. Sobrang lakas na ng ulan, pero ayaw pa rin nilang tumigil sa pagpupulot nitong mga uod.